Hoy, mga gandang umaga mga kababayan at ito reaction video na naman tayo. Meron akong nakitang post 'no, pinost ito from Korte Suprema. At eto na nga ho mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol sa kasi 'di ba ano nung mga nakaraang taon 'di ba, hindi lang ngayon, kundi nung mga nakaraang taon ay talagang nananawagan na tayo na magpa-hair follicle test itong ating presidente. Kasi nga ho, may mga lumalabas nga hong balita na di umano, itong ating presidente ay gumagamit, di umano, mga kababayan. At meron nga ho tayo napanood na isang short video clips na nilabas noon ni Maharlika na kung saan sumisinghot. Kahit si Miss Cathy Pinag ay pinatotohanan niya yung mga aligasyon na yan na hindi lang isang beses, dalawang beses, kundi maraming beses niya nakita na talagang gumagamit, no? Ayon yung kay Miss Cathy Pinag. Ngayon ho, meron ho isang dating congressman na nag-file ng sa Korte Suprema, no? Ito yung petition for writ of mandamus na kailangan talaga ito mga kababayan kasi bilang isang presidente, no, dapat malaman talaga ng taong bayan yung katotohanan, di ba? Yan ho ang gusto nating malaman. Kung patunayan niya talaga na hindi totoo yung mga aligasyon na yan, magpa-hair follicle test siya. Kaya nga ho, no, sa wakas itong Korte Suprema ay pumabor dito inano ng dating congressman na si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. At ayon nga ho dito sa post, no, from Korte Suprema, pinagkokomento ang Pangulo at Acting Executive Secretary sa petisyon ni Alvarez na hinggil sa medical test. Ano ba ito medical test? Yun po yung hair follicle test. At sabi pa nga nila daw dapat daw magkaroon din daw ng no, kasi noong isang araw questionable yung paglabas ng isang BBM, no, pinagdudahan na talagang kasi biro nyo from March, no, ito last month ng March, no, ay payat na payat si BBM. Talagang makikita mo sa kanyang personalidad ang pagiging may sakit. Tapos nung isang araw lumabas si BBM, napaka-healthy, mataba at tila ba nagka-muscle. Ngayon ho, mga kababayan, marami hong nagdududa. Hindi na sana hair follicle test, kundi DNA test din daw. Ito, matindi DNA test. Patunayan talaga na si BBM yung lumabas ng isang araw. Pero sa akin, mas maganda na yung hair follicle test. Pero hindi dapat basta lang hair follicle test, kundi live na live dapat ang pagpapa-hair follicle test para talaga masaksihan, makita, hindi na dapat sila lang, hindi dapat privado, dapat nakatutok po ang maraming camera. Sana i-allow din nila yung ibang mga DDS vloggers na kumuha ng video habang nagpapa-hair follicle test, di ba? So ito ho ang ng Korte Suprema nga na pinagkokomento ang Pangulo at Acting Executive Secretary sa petisyon ni Alvarez hinggil sa medical test. Yan. Inatasan ng Korte Suprema sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Acting Executive Secretary Ralph G. Recto na magsumiti ng komento sa petition for writ of mandamus na inihain ni Pantaleon D. Alvarez at iba pa na naglalayong pilitin ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental na pagsusuri kabilang ang hair follicle drug test. Yan ho ang inihaing petisyon nitong grupo ni dating Congressman Pantaleon Alvarez. No. Ang tanong, makikinig kaya itong presidente natin sa ng Korte Suprema? Papansin kaya nila to? Alam niyo naman itong mga to, di ba, kapag may tinatago, syempre, hindi nila intindihin yan. Alam niyo naman, ipagtatanggulan naman yan ni Auntie Claire, no? Si Auntie Claire, alam niyo, yan na sabi nga nila, di umano, reyna ng fake news. So, ayan ho mga kababayan, ayan ho ang tanong kung talaga nga bang papansinin ni BBM yung
ano ng Korte Suprema. At siyempre tayo, taong bayan ho kasi ang nananawagan dito, mga kababayan. Taong bayan ho nananawagan dito, hindi lang ho si Pantaleon Alvarez, hindi lang ho yung grupo niya, kundi tayo ho taong bayan. Ang gustong malaman ang katotohanan, kung okay ba ang kondisyon ng katawan ni BBM, kung nasa tamang pag-iisip pa siya, kasi tingnan niyo naman ang nangyayari sa bansa natin, di ba? Nagkakawindang-windang na yung mga desisyon, para bang feeling natin wala tayong presidente, mga kababayan eh. Di ba? Kasi nga ho, tingnan nyo nangyayari. Napapabayaan ho ang madlang people. Napapabayaan ho ang taong bayan. At ano pa, at yung isa nga gusto talaga nating malaman, yung pagpapa-hair follicle drug test na dapat talaga ay kailangan niya. Kasi base nga ho sa ating mga nalalaman, no, mga nasa constitution daw talaga yan, na dapat daw talaga sumunod ang presidente. Di ba naalala yun, sinasabi, nang tinanong siya ng reporter kung willing ba siya magpa-hair follicle test, para saan daw? Di ba? Ngayon ho, Korte Suprema na ho ang nakialam, pumabor ang Korte Suprema, papansinin kaya nitong grupo ni BBM? Korte Suprema, dapat huwag kayong bumitaw dito. Kayo lang ho ang inaasahan ng taong bayan, naming mga ordinaryong Pilipino. Gusto talaga namin malaman ang katotohanan. Noong isang araw, nagkaroon ng oral argument tungkol dyan sa mga pondo dyan sa Korte Suprema. Kaya marami ho talaga natutuwa sa Korte Suprema dahil dinidinig nila ang panawagan ng taong bayan na mailahad ang katotohanan. Pero talagang ipipilit nila itago yan. Ay, nako. Okay, so eto ho, ngayon ang ating sunod na topic. No? Ito, kahapon nagkaroon ng hearing sa hearing dito sa House of Representatives. Di ba kahapon, mga kababayan, ay nag-ano na sila ng yung sa mga kaperahan ng mga Duterte. Biruin nyo ang dami pa rin pala talagang tanga ng mga mga anti-Duterte. Sabi nila, tayo raw ng mga Duterte diehard supporters ay nagbumukhang tanga dahil matagal na pala tayo pinagloloko nitong mga Duterte. Sino kaya ang mga mukhang tanga? Sino kaya ang pinagloloko? Kayo ang pinagloloko ng inyong presidente. Bakit? Nagpapaniwala kayo sa mga kasinungalingan. Kitang-kita na nga, pilit kayo nagbubulag-bulag ang mga animal kayo. Eto, basahin ko itong post ng isang eto, napakaganda ho ng paliwanag dito ni sino to, to. Ang paliwanag ho dito ni Dare to Us, mga kababayan, para maintindihan na itong mga tulogis na to, na yung mga pinagsasabi nila ay kumbaga pang distract lang sa atin. Kumbaga parang gusto nila tayong may billionaire pala talaga ang Duterte kasi may pumasok na 6 billion something. Ito basahin ko ha. Ito ang post ni Dare to Us, mga kababayan. Hindi ko alam kung sino may-ari ng page niya, pero lagi ako nanonood nagbabasa at nanonood ng kanyang mga videos diyan. Sige, basahin natin ito ha. Ayon dito sa post, no. Hala, ay ang mga DDS, sabi nila. DDS hala, ay ang mga DDS, sabi nila, kawawa ang mga DDS. Niloloko at may corruption na nga sa mga Dutertes, todo suporta pa rin sila. Mga bobo raw ang mga DDS. Tayo mga DDS yun. Mga kulto. Sige. Kayo ang totoong bobo at kulto. Aber, saan banda sa hearing kanina, saan banda sa hearing kanina sa committee na sinasabing may corruption? Sino nagsabi? May decision na pala? Ang bobo nyo, di ba? Ang sabi ninyo, ang committee is going to determine kung may probable cause. Again, probable cause, sinasabi ba ng AMLC may corruption? May mga flag sila, pero sinabi ba out of corruption? May mga paliwanag ang mga transactions. Kayo, ang bobo kasi akala nyo ang 3.920 billion ay kaperahanan ni BP. Total transaction yun, inflow at outflow for 20 years. Since 2022, nasa 63.8 million lang in
in and out yan na turingang lawyers daw. Sus, the intellectual dishonesty. Yak! So eto, maliwanag ko, yung sinasabi nilang nasa 3.920 billion. Mga kababayan, yun yung in and out na pumapasok sa account ng mga Duterte. Hindi ibig sabihin, yun talaga ang pera nila. Natural, may papasok, may lalabas, di ba? May papasok, may lalabas. Siguro yan yung kagaya ng kinikita niya. Kasi merong ano yan eh, merong tawag dito, law firm siyang mag-asawang yan, di ba? So yung mga nagbabayad sa kanila, papasok sa ano, tapos iba naman, siguro may mga pinapasok pero hindi naman sa kanila talaga yung iba doon. Hindi sa kanila yon. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Kunyari, pera ng papasok doon. Ito sa akin lang, pera ng kanyang kumpanya. Pero hindi pera nila yun, kundi yung mga kanilang mga abogado na pinapasahod yung kumikita dyan, ay mapupunta rin doon. Kumbaga binabayaran din nila yung kanilang mga abogado sa kanilang law firms. Yun ang pagkakaintindi ko mga kababayan. Parang tayo, di ba? Meron tayong bank account. So sa bako natin, may papasok dyan. Let's say, pumasok ako, example, ang sahod ko. Pumapasok yan yung sahod ko sa bank account na yan. Siyempre, pagka ilangan ko ng pera, wiwithdrawin ko. Papasok ulit, wiwithdrawin ko. Ganon yun. So, mga kababayan, yung pumapasok doon, hindi yun maiipon kasi nangangailangan ako, gagastusin ko rin. Biro mo, 20 years pala yung binilang nila na yan. Tapos, ano pa, yung katangahan nyo, kayong mga anti-Duterte, huwag nyo nga pairalin palagi. Nagmumukha na kayong tanga, babaliktarin nyo pa kami. Nasasabihin nyo na matagal na kaming tinatanga, binobobo ng mga Duterte. Mga ulol. Sino ba ang may mga bahay na magaganda, mga sasakyan magaganda dito sa Maynila? Nakitaan nyo ba na magandang bahay ang mga Duterte sa Maynila? May bahay ba sila sa abroad? Wala. Pero yung mga bagong mambabatas dyan, yung mga bagong mambabatas dyan, kakaupo pa lang, isang taon, 2 taon, 3 taon, may mga, may mga magagara ng bahay, may mga mamahalin na sasakyan, may bahay pa sa abroad. Yung mga nakatanggap ng maleta. Kaya nga ho, yung hearing na yan, sinasabi nga nila, yan yung mga tao na natatakot na kapag si VP Sara ang naging presidente, ay siguradong mananagot. Yung mga taong yan, yung mga nag-hearing dyan, sabi nga ni Senator Marcoleta, nagtitrip-trip lang yan. Tandaan nyo mga kababayan, ako napanood nyo yung sinabi ni Senator Marcoleta, pagdating sa Senado, yung impeachment yan, wala na yan. Kaya sinasabi nga nila na yung hearing na yan ay paninira lang sa mga Duterte. Sisirain lang si VP Sara. Sisirain lang kredibilidad ni VP Sara. Kagaya lamang hunang nang nilabas silang na maabot ng 3 billion something. Marami yung nauto na naman. Pero ang nauto, yung mga anti-Duterte. Sila ngayon ang nagpapakalat. Pinapakalat niya. Kaya mga kababayan, wag ko kayo maniwala dyan sa mga nagpapakalat, mga trolls, mga bayarang vloggers. Gagawin nila malaking issue yan. At kasabwat nila dyan ang mainstream media. Kasi ang mainstream media nagpapakatanga dahil nga rin sa, siguro, tumanggap din sila ng maleta. Okay? So eto kahapon hindi dumalo si VP Sara sa hearing nila diyan. Hindi pag-aaksaya ng panahon ni VP Sara yan kasi may trabaho si VP Sara. Kami naman tayo naman bilang mga Duterte supporters, syempre hindi tayo papayag na babuyin nila si VP Sara diyan sa kanilang hearing na yan na wala namang kabuluhan. Marami nagsasabi na yung hearing hindi naman talaga dapat ginagawa nila yan kasi nga yan ay paninira lang talaga, dudurugin nila itong si VP Sara, pati nga ang asawa ni VP Sara si Atty. Mans Carpio, dadamay na ito panoorin natin itong balita na ito sa ito teka naka audio, ito balita sa Mata ng Agila, Net25. At alam niyo itong Net25, bilib din ako dito magbalita kasi legit din sila talaga magbalita. Hindi kagaya ng ibang mainstream media. No? So ito, panoorin natin ito mga kababayan para marinig natin ang balita dito.
Oy, walang audio, nawala. Bakit? Walang audio. Teka. Oy, bakit? Bakit? Teka ha. Nawala. Teka guys ha, nawalang audio. Anyway. Ang balita ko kasi dito, ay kini-question ng mga bakit daw hindi dumalo si VP Sara sa hearing diyan sa House, no, yung kanilang impeachment trial kuno-kuno na 'yan. Yung pagtitrip nila na 'yan. No, marami yung nagtatanong bakit hindi dumalo si VP Sara diyan? Natakot ba si Inday Lustay? Yan ang mga pinapakalat na naduwag ba siya humarap? Yung mga katangahan nyo naman, mga antay, yung katangahan nyo, huwag nyo lagi pairalin araw-araw. Naniniwala kayo sa mga dyan, sa mga pan dyan, ang ano lang naman nila, hindi, sinasabi niya ng mga eksperto, ng mga matitinong abogado at mga matitinong political analyst na yung hearing na hindi dapat talaga ginagawa sa House. Meron talagang dapat na gagawa yan kundi ang Senado. Kaso according to Senator Marcoleta, yung Senado daw yan, pagdating sa impeachment, wala makukuhang boto na 16. Kasi sigurado daw na hindi talaga may impeach si VP Sara. Bakit? Kasi marami re-electionist dyan. Parang nasa 3 yata. At ako naniniwala ako, iba dyan, like JB, sino pa to? Lauren ay hindi ang boboto ng yes. Alam niyo naman, si Lauren, makikinig yan sa anak niya. Di ba? Baka may iba pa dyan na yung magkapatid na Villar, sigurado hindi sila papayag na ma-impeach si VP Sara. Kahit natakot-takutin yan. Yun nga raw kung sinasabi niya, tatakutin daw itong mga to para pero manindigan kayo mga senatong. Ayaw walang audio walang audio nitong video nito. Yun na nga no. Ang balita dito ay hindi raw dumalo si VP Sara sa pagdinig kahapon sa hearing ng House of Representatives. Marami ngayon nagtatanong bakit ayaw humarap ni VP Sara, bakit natatakot daw ba si Inday Lustay? Yan ang mga nila FYI yung hearing na yan, hindi talaga yan, wala talaga sa konstitusyon yan. Ang dapat na magkaroon ng hearing yan ay sa Senado. Yung impeachment na yan. Yung hearing daw na yan, mga kamay, sinasabi nga na parte lamang yan ng pagsira nila sa kredibilidad ni VP Sara. Pero ang nakakalungkot sa kanila, ang nakakaawa sa kanila, habang sinisiraan nila si VP Sara, mas lalong minamahal ang taong bayan. Kaya, huwag na kayong umasa na masisira niyo si VP Sara sa 2028. Sigurado na. Wala naman yung mga pambato niyo. May mga survey pa silang pinapakita kahapon, mga kababayan. Yung survey nila, nakakalamang na yung kanilang pambato. Si VP Sara, nauusan na raw. Mind conditioning lang yan, mga kababayan. Ang totoong survey, ang taong bayan mismo na nagpapakita ng suporta kay VP Sara. Kahit kayong inyong mga rally dyan, kailangan nyo pa magbayad para lamang dumalo dyan sa rally nyo na yan Kaya huwag nyo paglulukuhin ang mga Pilipino sa inyong mga rally-rally na, mga kalukuhan na yan. Sinasabi nila mahina lang Duterte, wala lang suporta. May sinasabi pa sila mga kababayan na ang mga ibang DDS daw ay bumaliktad na. Iniwanan na raw ang Duterte support, mga Duterte, wala na raw, hindi na raw, kumbaga lalo na raw na dismaya sa mga Duterte, sa mga nalalaman nila. Mind conditioning yan, mga babayan. Sabi pa nung bayarang vlogger na may mga nakausap daw sa mga DTS na bumaliktad na at sila daw ay papabor na kay BBM. Yung mga Norte nga ayaw kay BBM
Yun talaga, mga legit talaga. Ang dami ko napapanood ng video na mga taga-Norte na sinasabi nila, ang suporta nila ay na kay BP Sara na. Sa 2028, handa silang sumuporta. Dahil ho yan kay Atty. Harold Respicio. Nakinig sila eh. Na-dismay kasi sila eh. O eto, nakikita niyo ang ano na yan, dyan sa ano na yan, sa kanilang pinapakita, no? Andyan si ano eh, si Trilling, si Boying. Yan. Eh, alam niyo naman yan mga yan eh, kalaban yan. Ang pakay ng mga sirain talaga si BP Sara. Puta si Trilling gagawin ng witness. Ha? Obvious na obvious, di ba? Di ba pag nag-ano ka ng witness, dapat yung witness mo walang galit na personal sa mga Duterte. Hindi. Ang ginagawa nila, kinukuha nilang witness, may personal na galit, pero si Boeing, alam ko wala namang personal na galit niya sa mga Duterte. Bumalimbing pa nga ano niya sa mga Duterte. Ayan o. Yeah. Ilang kongresista ipinuto na hindi kasama sa original na reklamo ang SAL ni BP Sara. Ipinaglaban ho ito ni Representative Paulo Marcoleta. Yan ho ang ano, tsaka si Representative Suntay, no? Pwede nga raw hong makasuhan itong AMLAC diyan sa ginawa nila ano yan kasi bawal ho yan. Pero wala tayong magagawa mga kababayan na sila ngayon ang nasa power. Sa ngayon. Kaya umanta sila pag si BP Sara na po ang naging presidente. Dahil sigurado mga ito mareresbakan talaga. Lalo nyo nang pinaparami ang inyong mga kasalanan, mga atraso sa mga Duterte. At naniniwala ang milyong-milyong Pilipino na taga-suporta ng mga Duterte na hindi pababayaan si BP Sara ng Panginoon. Dahil lahat ng ipinapakita, pinapalabas dyan, mga ebidensya dyan ay ang paniwala namin ay puro gawa-gawa lamang. Fake, ika nga. Kagaya lamang nung pinaka-star witness si Madriaga na sabi nga ni Atty. Paulo Panelo, siya ang na-bloodbath. Kasi kung ano-ano mga pinagsasabi niya dyan sa hearing na yun nakaraan, yung pala ay gawa-gawa lang din. Ultimo, yung paintings na yung painting pala, isa lang painting na gawa ng isang iniregalo kay BP Sara, inangkin ni Madriaga, siya doon nagregalo ng milyon-milyon daw halaga. Anak ng puta naman, no? Bago itangahin ang taong bayan, manaliksik muna kayo kung may maghahabol ba doon sa painting na yun. Ngayon, kayong mga tulongges na mga Duterte haters, mag-isip-isip din kayo bago kayo maniwala sa mga kasinungalingan ng mga pinapalabas nila dyan. Kayo yung totoong bobo, kayo yung totoong tanga, kayo yung totoong mga tulongges. Bakit? Basta na lamang kayo naniniwala sa fake news. Sasabihin nyo pa matagal nang niloloko ng mga Duterte ang mga supporters nila kasi may bilyong-bilyong palang pera sa bangko. Inflow tsaka outflow nga, yun yung pinag-usapan doon. Ibig sabihin yung labas-masok na pera sa bank account. Okay, kung 20 years na nga naman na yung bank account na yun. Ibig sabihin lang, matagal na, marami na talaga ang papasok na pera doon. Huwag nyo nga kami paglulukoy na kami pang babalik ka rin nyo. Kayo ba mga kababayan, kayo mga solid Duterte supporters, magpapa-apekto ba kayo dito sa mga na to? Dapat kung totoong Duterte supporters kayo, kapit kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa paninira ng mga hayop na yan. Dahil yung mga yan, ang pakay talaga nila ay sirain si BP Sara para pagdating ng 2028, mabigo man sila sa impeachment, pagdating sa 2028, ay hindi mananalo si BP Sara. Yun ang pakay nila yung sirain ang kredibilidad ni BP Sara. Pero ang nakakalungkot lang sa parte nila, hindi sila nagtatagumpay. Imbis na si BP Sara ay masira, mas lalo siyang minamahal, mas lalo siyang sinusuportan kasi ang taong bayan ng mulat na ang isipan. Mulat na. Okay, so ayan napanood natin itong pero walang audio Pasensya na kayo Ayan mga kababayan ang aking sana nga talaga tanggapin ni BBM pakinggan ni BBM yung panawagan ng natin at yung ng grupo ni Pantaleon Alvarez na
na dapat daw talaga magpa-drug test, magpa-physical exam, at kung ano-ano pa exam ang gawin ni BBM. Live na live. No, dapat talaga live na live makita. At nang sa ganun ay walang daya. Baka mamaya AI na naman ang ipapakita nila. Alright, so ayun no, sa mga viewers natin dyan, siyempre sa mga Duterte supporters, ako po humingi ng suporta sa inyo. Suportahan niyo po sana itong aking YouTube channel, Balita ni Kuya Rans TV. At yan na nga ho, no, nakikiusap ako na paki-like, share, and subscribe po itong video ito. Salamat po. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.